Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Erica May Ros Francisco. Ngayon, ang tatalakayin nating una ay tungkol sa tula. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan o karanasan sa mga masining na paraan. Karaniwang ginagamit ito ng sukat, tugma at matalinghaga upang maging mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Ang tula ay maaaring naglalaman ng mga imahe, simbolo at ritmo na nagbibigay ng malalim na kahulugan o emosyon sa mambabasa o tagapakinig. Ngayon ay dadako tayo sa estruktura ng tula. Kauna, sakno. Grupo ng mga taludtod. Taludtod, bawat linya ng tula. Sukat, bilang ng pantig sa bawat taludtod. Halimbawa, ang 12 at 8. Tugma, pagkakatulad ng tunog sa dulo ng taludtod. Talinghaga, malalim na kahulugan o sumisimbolo. Ngayon ay dadako naman tayo sa tayutay at idioma. Ang tayutay ay isang uri ng panitikang nagpapahayag ng ginagamit upang magpahayag ng mga ideya, damdamin o larawan sa mas malikhaing paraan. Sa idioma naman, ang idioma ay isang pahayag o ekspresyon na may tiyak na kahulugan, ngunit hindi ito dapat intindihin sa literal na paraan. Madalas ito'y ginagamit sa wika upang magbigay diin ang mga konsepto, damdamin o kaisipan sa mas malikhaing paraan. Halimbawa na lang ang bukas palad, mapagbigay siya. Ngayon ay dadako naman tayo sa kasaysayan ng nobela. Ang nobela ay nagsimula bilang anyo ng mahabang naratibo sa Europa noong ika-17 ng siglo. Ngunit sa Pilipinas, lumaganap ito noong panahon ng Kastila. Isa sa mga unang nobela ng Pilipino ay ang Nolimita Angere ni Jose Rizal na naging instrumento ng kilusang propaganda. Ngayon ay dadako naman tayo sa elemento ng nobela. Ang ikauna ay tauhan, ang karakter ng kwento. Kalawa ay tagpuan, lugar at panahon. Ikatatlo ay banghay, daloy ng kwento. Ikaapat ay tema, pangkalahatang mensahe. Sa ikalima naman ay paningin, perspektibo ng tagapagsalaysay. Ngayon ay dadako tayo sa paano sumulat ng nobela. Sa ika-una ay pumili ng tema o paksa. Ikalawa ay gumawa ng detalyadong banghay. Ikatatlo ay linlangin ang tauhan at tagpuan. Ikaapat, gumamit ng natural na dialogo. Ikalima, i-edit para sa comprehension at comprehends. Ngayon ay dadako tayo sa dula. Kasaysayan, ang dula ay bahagi ng tradisyon ng sinaunang ritual sa Pilipinas tulad ng bayog o duplo sa panahon ng Kastila. May impluwensya nito ng mga komedya o sarsawela. Ngayon ay dadako tayo sa elemento ng dula. Ikauna ay tagpuan, gumaganap sa istorya. Ikadalawa, tagpuan, lugar at panahon. Ikatatlo, banghay, daloy ng aksyon. Ikaapat, dialogo, linya ng tauhan. Ikalima, script, kabuang sulat ng dula. Ikaanim, direction, pamamahala ng pagtatanghal. Ngayon ay dadako tayo sa spoken poetry. Ang spoken poetry ay isang modernong anyo ng tula na sinasaad sa entablado gamit ang emosyon at masining paparaan. Nabuo ito mula sa tradisyon ng slam poetry sa kanluran at unti-unting sumikat sa Pilipinas dahil sa mga makatang tulad ni Juan Manuel Sobero. Ngayon ay dadako tayo sa kasaysayan ng comics. Ang comics sa Pilipinas ay nagsimula noong 1920s. Ngunit sumikat ng husto sa panahon ni Tony Velasquez sa pamamagitan ng karakter na Ken Koy. Ginamit ito bilang libangan at paraan ng
komentaryo sa lipunan, gaya ng ginawa ni Mars Davalos sa Darna at Prince Francisco Coaching. Ngayon ay dadako tayo sa poetika. Ang poetika ay ang teorya o filosofiya ng tula at panitikan. Tumutukoy ito sa mga prinsipyo ng sining ng pagsulat tulad ng estetika, ritmo at wika. Nagbigay ito ng masusing pag-uunawa sa kung paano nakakabuo ang kahulugan at emosyon sa panitikan. Ngayon, yun lamang po ang aking tatalakayin. Maraming salamat po.